Shear line, maantala muna sa buong silangan ng bansa dahil ito ay lumayo. Pero yung patuloy na hangamihan na iiral sa halos buong silangan ng bansa, mararanasan pa rin tuloy-tuloy ngayong araw. Pero patuloy na southeasterlies wind flow, magpapaulan pa rin sa katimugang bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at ang nalalabi ng bansa ay mananatili ang pagiging gloomy at fair weather. Mga kalat-kalat na pag-ulan ay iiral mas madalas sa katimugang bahagi ng Visayas at Mindanao. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, January 17, 2024. Ang oras natin, boys, from may umaga ay alas 10:17 na ng umaga. Mahagya pong naantala ang ating shear line na bahagyang lumayo po sa may silangan ng Mindanao at masyado na itong malapit sa may bandang Palau o Guam, yung pinaka-edge ng frontal system. So ngayon medyo umiiral lamang sa halos buong silangan ng bansa ang pag-iral ng ating hanging amihan. Sa ating current conditions, overcast po, gloomy, klaro at U-clouds lamang ang umiiral dito sa amin sa Caloocan na may pagsikat ng araw na umaabot yung liwanag niya o UV index na halos 10, 9 to 10 na po na makakapag-sunburn ito within 11 minutes. Mataas po ang current solar energy index of level 8. So, iwasan mo nang magbibilad. Pero maya-maya ay magiging gloomy ulit yan at magiging mas maulap dahil may mga few clouds pa rin tayong kasalukuyan ngayong umaga. Bukod sa current conditions, ay pinakamababang temperaturang naitala ng aking weather station. Pinakamababa na po ito so far ay na kaninang madaling araw at 2:27 a.m. ay umabot sa lowest of 24.9 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng almost stationary na highest temperature na at 31.8 degrees Celsius kahapon ito ng hapon 1:34 p.m. Ibig sabihin walang masyadong mataas ang ating heat index na kahapon ay nasa 36 degrees Celsius lamang ang pinakamataas na init pandama. Ibig sabihin lamang natin yan ay malamang ay wala tayong inaasahan din sa buong bansa na mataas na heat index na aabot ng danger level. Typically, mga mababa lamang sa extreme caution pababa, which is katanggap-tanggap ng ating katawan o comfortable na mararamdaman na temperatura ito. So wala tayong magiging comparison ngayong araw pa rin dahil maging kay Pag-asa ay walang umaabot sa pinaka-dangerous level. Sa ngayon, wala tayong iba pang event maging sa ating space weather status. Pero silipin natin, kamustahin muna natin ang lagay ng Taal Volcano. Una ay sa kanyang MODIS, wala tayong significant na monitoring sa MODIS. Malamig po yung nasa paligid ni Taal so far. Pero kung sisilipin natin ang data mula kay PBOX, kung meron bang mga volcanic earthquakes despite na wala namang anomaly. Tingnan na lang natin. Well, zero earthquakes po tayo. Ang SO2 emission since January 15 ay umabot ng 8,109 tons a day. So, nasa mataas na 1,200 meters ang taas. At stationary din na walang masyadong problema kay Taal Volcano. Kung sisilipin naman natin yung live CCTV snapshots dyan sa bahagi malapit sa Lipa na nakatutok kay Taal ay asahan pa rin na mataas na ibinubuga pa rin ng SO2 emission. Ayan medyo maulap pa rin at very gloomy sa paligid pa rin ng Taal Lake at sa paligid ng Lipa, Batangas. So, since wala namang masyadong anomaly, pero wag aalisin ang pagmamanman kay Taal Volcano habang ito ay nagbubuga pa rin ng SO2. Sa ating basic sinimsin past 24 hours, nangunguna naman sa alinsangan ng Zamboanga Peninsula pa rin na nasa 35.2 degrees Celsius. Well, pagdating sa lowest temperature, mas bumaba na at mas malamig ang nakakaranas ngayon dyan sa Baguio City na nakapagtala sila ng napakamalamig na temperatura at 12.4 degrees Celsius na napakalamig. So, pagdating naman sa bahagi ng Benguet,
ay inaasahan na naglalaro ito approximate sa 10 to 11 degrees Celsius approximate na temperatura niya sa may Benguet. So, delikado na sa mga gulay na pananim at inaasahan nagkakaroon na ng mga frostbites ang kanilang mga gulay. Hopefully, pitas-pitas na rin bago masira. Sa inulan naman ay ang Kasiguran Aurora na inuulan sa kanila in past 24 hours, umabot ng 46 mm ang total rainfall. Wala tayong naitalang pag-ulan dito sa Caloocan in the past 2 weeks, so wala tayong magiging komento dyan. At diretso agad tayo sa ating outside humidity na dryer. Medyo dry po tayo ngayon na cold breeze na nasa 61% po ang ating outside humidity. So, medyo drier po tayo. At bumababa ito ng 2% since last hour. At dahil sa amihan, expected mataas ang ating isobar at atmospheric pressure na nasa 1,014 hectopascals. Steady ito since last hour. Ang pinakamataas na naitala nito kaninang 8:15 AM na umabot ng 1,015 hectopascals. Sa atin namang air quality, so far, nasa 51% o moderate air concentration dahil hindi nga nakakaakyat ng mataas masyado ang pollution natin dito sa siyudad. Kaya mag-mask po tayo mga folks dahil na rin sa highly concentrated at napakataas pa rin o umiiral pa rin ang thermal inversion. Sa itaas nito na nagko-compress na itong mga pollution natin dito sa may city kaya hindi masyado nakaka-disperse. At sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:25 AM at inasalulubog ito mamayang 5:46 PM. Ang waxing crescent natin at 38%, so malapit na naman mag-first quarter na nasa 38% illuminated na po ay mukhang maya-mayang konti pa, nasa elevation negative 9 degrees pa ang moon elevation, malapit na pong sumikat ito at sisikat ito ngayong 10:59 AM. At inasalulubog ito mamayang gabi na at 11:34 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, magiging party pa rin. So stationary gaya pa rin kahapon na may 100 chance daw na tsansa ng pag-ulan according sa forecast. Pero bukas magiging mostly cloudy ang maghapon na walang tsansa daw ng pag-ulan. Well, depende yan every 6 hours na may inaasahan din na mas maulap at partially cloudy bukas yan ng Huwebes. Pero sa ngayon ay may 100% chance na ulanin. And highest and lowest temperature expected in 2 days maglalaro sa 29 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 21 to 22 degrees Celsius. However, silipin natin ang forecast ng ating KP Index sa mga gustong magtanong ay wala naman tayong posibleng nakataas na KP Index. Totally magiging active lamang ang geomagnetic storm na KP Index mga ngayong tanghali o mamayang hapon. So, may forecast tayo ngayong araw na aabot ng KP3 index. Mababa naman ang radio blackout possibilities na nasa 25% lamang since ngayong araw. So, mababa lang ang tsansa na magkaroon ng radio blackout at 25% lamang. And R3 pataas ay nasa 5% lamang. So, ang ina-expect natin na pinakamataas na KP index na geomagnetic storm ay nasa 3 KP index lamang. At kung titingnan natin magiging auroral activity, mababa naman yung solar wind, malayo pa yung arrival ng kasunod na solar wind, probably mga siguro mga bandang January 18 pa o bukas o January 19, 2024. Wala namang masyadong solar flare, mababa lamang at below around 5 to 10, between 5 to 10 lamang na megahertz ang degraded frequency. So, wala tayong masyadong anomaly sa ating space weather monitoring ngayon. At balik tayo sa ating high tide and low tide status pala. Munti ka na makalimutan. Inaasahan in 5 hours and 32 minutes magkakaroon ng maximum high tide. So, mamayang hapon ito ng 3:58 PM. Ngayon, medyo layo-layo po muna. Mga bandang alas 2 na siguro kayo lumapit sa may pangpang ng Manila Bay for safe purposes na rin sa gale force at maalon. At mamayang hapon pa magma-maximum high tide mga bandang 3:58 PM pa. So doon na lang kayo bumawi mga folks. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Magsisimula muna tayo sa katimugan ng bansa dahil dito ang mas madalas na uulanin ngayon dahil sa salubungan naman ng southeasterlies. Dahil ang shear line ay hindi masyado
lumalapit dito sa silangan ng Mindanao. Masyado itong malayo. Yung edge ng shield line, ito ngayon yung pinakapuwersa ng shield line, and the rest ay puro northeast monsoon na po. Puro hangi-amihan na po ang sumasalubong sa buong silangan ng bansa, and the rest ng Northern Luzon, pababa na yan ng bandang Mindanao area. So wala tayong masyadong epekto ng shield line, medyo malayo po ang distansya ng shield line, nasa bandang Palaw po yung edge ng frontal system ngayong araw. So yung southeasterlies ang magpapaulan naman dito sa bahagi naman ng halos buong katimugang bahagi ng Mindanao, kabilang na ang Zamboanga Peninsula at Eastern Mindanao at Northeastern Mindanao, hindi po sa epekto ng shield line, kundi sa magiging epekto naman ng southeasterlies. So, yung southeasterlies na to, yung mga makakapanakulapan na yan at makikita natin sa heavy rain potential. Mataas po ang heavy rain potential na dala nito na magpapaulan sa katimugang bahagi ng Mindanao. So, mapasok sa man yan, Davao Region, o mapaagusan del Sur man yan o Surigao del Sur, ay expected po na may mga kalat-kalat kayo na pag-ulan at may mga potentially na mga moderate and some heavy rain showers ngayong araw. So, maging handa na lamang tayo at magdala ng mga pananggalang sa ulan anumang oras dahil po sa epekto nito ng southeasterlies. Lalo na ng mga taga Zamboanga Peninsula na may heavy rain potential po at clusterized po ang iiral dyan mula sa Zamboanga City pababa ng Basilan at Hulusulu. So paghandaan po at magdala ng pananggalang at ingat sa posibleng pagbaha just in case. Pero sa nalalabi ng Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte, dyan sa may bandang Dapitan hanggang Sindangan at Pagadian City, at typically magiging mostly cloudy lamang po at magiging humid pa rin ang ating temperatura dyan. Despite na maulap, ine-expect na maalinsangan pa rin ang temperatura and the rest ng Lanao del Norte area. Siyempre, damay na rin ang ilang bahagi ng Cotabato, pababa niyan sa buong Sorsogon area hanggang Tacurong, Coronadal, hanggang General Santos City at Sarangani. Partly, mostly cloudy ng iiral dahil sa southeasterlies at mga kalatang pag-ulan. Damay na ang bahagi ng Davao del Sur hanggang Davao del Norte. Siyempre, ang Agusan del Sur, damay na rin hanggang Agusan del Norte and the rest ng gitnang Mindanao. Diyan sa may malay-malay bugignon, despite na humid at maalinsangan, ay magiging partly cloudy, mostly cloudy ang ating hapon, lalo na sa hapon po at gabi. Kaya expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Mula naman dyan sa buong bahagi ng Caraga ay magiging maulap din at magkakaroon kayo ng mga ilang isolated na kalat-kalat din naman pag-ulan, typically mga light to moderate showers at may mga posibleng aabot ng some heavy rain showers o makukunti lamang na saglitan lalo na sa hapon o sa gabi. So take note yan mga folks. And the rest ng buong Northern Mindanao mula Cagayan de Oro, Ginoog, Butuan hanggang dyan na sa bandang Surigao City magiging maulap din pero ma-humid at maalinsangan ang panahon. Magkaroon man mga isolated rain showers, according sa forecast, naglalaro sa 33 to 40% chance. Dito naman sa bahagi ng Visayas area, mula sa katimugang bahagi ng Visayas area, nasa sakupan ito ng buong Leyte, Cebu, Bohol, Dumaguete, hanggang dyan sa may bandang Negros region, sa bahagi ng Negros Occidental, ay magiging partly to mostly cloudy din ng iral, pero yung magiging maaraw at maalinsangan, magiging very humid po tayo dyan. Bahagya lamang na magko-concentrate ang ating hangin-amihan, so slightly mababawasan ang mainit na temperatura, pero magiging maaraw pa rin ang ating maghapon dyan, so expected ang mga ilang isolated, mga ilang light to moderate showers hanggang sa silangan ng Visayas area. Hanggat wala ang namumuong panibagong shield line, magiging katamtaman ang lagay ng panahon sa halos buong hilaga ng Visayas hanggang dyan sa may bandang Southern Luzon. Dami na ang buong Romblon, Masbate, Bulan, Burias Island at papasok na yan ng bandang Bicol region sa may Sorsogon, pataas na yan ang City of Iriga, Carambuan, kabilang na ang Catanduanes Island sa may bandang Bicol region. Magkaroon man ng mga isolated rain showers lalo na sa hapon o sa gabi o madaling araw, typically hindi naman ito umaabot ng mahigit sa 30 minutes. So magkaroon na ng pag-ulan, be ready na lamang nitong maghapon dahil sa highly concentrated po tayo ng northeast monsoon o yung hangin-amihan. So the rest ng Southern Luzon at Mimaropa, magiging partly cloudy to mostly cloudy lang din dahil sa edge nitong southeasterlies na dumadaloy nito mula sa katimugan ng Zamboanga del Sur at Tawi-Tawi na nagpapang-abot dyan
typically mas magiging maaraw pa rin at fair weather pa rin ang general weather dyan hanggang dyan sa may bandang Southern Luzon nga na akin binanggit. Pataas na yan ng bahagi ng Camarines Sur hanggang Camarines Norte at bahagi ng Quezon Province. Magiging gloomy naman ang ating panahon dyan kasama na ang Calabarzon area. Papasok na yan ng Metro Manila, magiging partly cloudy, gloomy at may mga pagsikat din ng araw. Typically na maglalaro lamang yan lalo na ngayong tanghali. Pero pagsapit ng hapon, magiging mas gloomy po tayo at magiging halos sa maulap at makulimlim lalo na sa may bandang ibaba, dyan sa may bandang Tagaytay at Batangas. So take note yan mga folks. Yung mga chances sa pag-ulan, typically mga light drizzle rains lamang ang mostly naiiral. Wala naman tayong nakikita na heavy rain potential sa buong bahagi ng Northern Luzon mula NCR, Central Luzon hanggang dyan na nga sa kaduluduluhan ng Batanes Group of Islands. Highly concentrated lamang na mga kulapan, epekto ng ating amihan na magpapalamig naman sa buong bahagi ng Northern Luzon, damay na ang Metro Manila at buong Southern Luzon. Mas magiging malamig po ang ating temperatura na sa susunod na araw, nabanggit na natin yan sa mga nakarang linggo pa na expected yan dahil magiging mas malamig po ang ating Enero hanggang Pebrero. Taon-taon naman yan mga folks at nabanggit ko na nga po yan since last year pa kapag ganito ang ating dahil sa ating yearly graphs, yung all-time records natin, dyan natin na-monitor yung sitwasyon kung gaano talaga kalamig kada buwan. So napapansin natin taon-taon mga bandang January to February talaga ang pinakamalamig talaga na panahon o yung parang peak ng ating hanging amihan sa Pilipinas lang yun sa Pilipinas. So yung kanluran naman dahil sa epekto pa rin ng ating dry spell at drought index, sa Northwestern Luzon ay epektibo pa rin, ay manatili pa rin, mas drier pa rin ang area na yan ng Ilocos Norte, kabilang na hanggang pababa ng Ilocos Sur, La Union, at hanggang dyan sa may Pangandang Pangasinan, Zambales, at ilang areas ng Central Luzon. Diyan din sa kanluran ng Mindoro, drier din. Kung mapapansin niyo mas drier ang typically yung mga parang west side ng kalupaan ng bansa. Ayun, kung makikita natin sa True Color Satellite, maging dyan sa may bandang Sorsogen area, drier din ang area. Kung titingnan natin sa ating almanac, sa ating vegetation and drought, kung mapapansin natin manatiling mataas po at napakalala na po ng dry spell dyan sa bahagi ng buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan at Zambales area. Sagad-sagad na nga po na napakataas yung dry spell. Pero sa forecast yung drought early warning, halos yung bahagi na lamang ng Agusan del Norte ang mas hindi nasasakupan ng potentially na magkakaroon ng drought index So halos buong bansa na ang ipinapakita dito. Pero sa ating actual na drought monitoring, ang halos kanluran pa rin ng bansa ang mas naapektuhan ng dry spell o tagtuyot. Ayan So nabalita na natin yan. Paghandaan na sana ng ating mga local government officials. Dahil sa ating mga monthly rainfall stock ay halos wala namang masyadong epekto ang mga pag-ulan maliban lamang sa silangang bahagi ng bansa na mas inuulan ng mas madalas mula dyan sa bahagi ng eastern portion ng Bicol Region, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. At halos buong Caraga ang nakakaranas ng pag-ulan. Pero pagdating sa may kanluran, halos way below normal po ang pag-ulan. Yung huli nating naitala by January 14, 2024, ang bahagi lamang ng Surigao at ilang bahagi sa katimugang bahagi ng Leyte ang medyo inulan. Pero way below normal po na hindi man lang umabot ng 30 millimeters ang accumulated rainfall kada araw. So way below normal po ang pag-ulan. Hindi naging sapat po yon. At sa bagong crop indication, dart indication mula sa data feed ni Pag-asa, makikita natin in month of December, mas drier po talaga ang kanluran ng bansa. Ayan hindi po tayo nagkakamali ng ating analysis. Mas drier po ang parte na kanluran ng bansa. Pero according naman dito, nadadamay na rin ang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. According yan sa monitoring SPEI o Drought Index Classification mula sa data feed ni Pag-asa. Ayan yung generally. In 3-month naman SPEI, yung kanluran naman ang pinapakita na mas malala. Pero doon sa ating huling datos ng December, ay ayon kay Pag-asa ay naka-indicate kabilang na ang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. So, ito medyo questionable sa akin to dahil yung mga taga Bicol Region at Eastern Visayas
mas madalas po silang inuulan dyan Mataas po ang volume ng total rainfall sa kanila. Pero sa aking actual monitoring mula mismo sa Japan, data feed, makikita ang mas apektado ang kanluran pa rin ng Northwestern Luzon. Ito, mas klaro po. Damay na ang Mimaropa, ilang bahagi ng kanluran ng Quezon Province, west portions ng Visayas, dyan sa may Panay Island at Negros Region, hindi masyado sa bandang Cebu, hindi rin masyado sa may Basbate at Bicol Region, hindi masyado. Sa Mindanao naman, ang halos buong Sorsogon area. Ayan, So, papansinin nyo, puro kanluran lamang talaga ng bansa ang mas apektado ng tagtuyot o drought index. So, ito yung mas malinaw natin na dapat pagtuunan pansin ng ating mga government officials. At dahil sa inepekto na magiging pag-ulan pa rin dulot ng southeasterlies at concentration, dahil nga po sa ating amihan na umaabot sa Mindanao, ay ang halos buong ang Caraga at Agusan ay makaapektuhan ng posible pa rin daw na babahain. So, ang buong Caraga area, Cagayan de Oro area, so yung bahagi ng Northern Mindanao area ay may mga moderate hanggang highly chance na babahain daw according sa General Flood Advisory Warnings mula kay Pag-asa sa kanilang data feed sa aking webpage at ilang bahagi ng Davao Region, dyan sa may bahagi ng Compostela Valley, at ilang areas ng Davao del Norte. So, mula sa may bandang Agusan del Sur at Davao del Norte, nakataas din daw at buong bahagi ng Surigao area. So, mula Surigao del Norte at Surigao del Sur, nakataas po sa potentially na babahain daw na hanggang red warning indication. So, take note yan mga folks, just in case na tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan dyan. Samantala sa ating tropical cyclone assessment monitoring, makikita natin puro southern hemisphere po ang nakakaranas na mga low pressure systems. Wala tayong masyado sa bahagi ng West Pacific, kabilang nasa silangang bahagi ng bansa sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung Intertropical Convergence Zone nasa sakop ng Southern Hemisphere, kaya nakakaranas ng low pressure systems ang halos sa buong ilang bahagi ng Indonesian Peninsula pa rin, at yan sa bahagi ng bandang Malaysia at Indonesia Peninsula pa rin. At dyan naman sa may bandang hilaga ng Australia, may mga low pressure systems na rin sila na nararanasan. So may isang tropical cyclone nga po na namataan dyan at malayo naman ito at hindi masyado maapektuhan ang bansa. At maging sa ating tropical cyclone probability ay ang southern hemisphere lamang, yung hilera rito, ang maapektuhan. Ito kasi yung linya niyan, yung parang Intertropical Convergence Zone line. Yan yung pinaka-ITCZ nila ngayon, malayo sa Pilipinas. Kasi nga po, bandang Australia pa rin ang pinaka dry season o summer sa kanila. At wala naman tayong namamataan na anumang pamumuo sa bansa. So hindi tayo muna mag-forecast regarding sa anumang mabumuo ng anumang sama ng panahon. Sa mga computer models naman, mga typically mga south easterlies naman lang ang magpapa-epekto sa may bandang southern part ng Mindanao pa rin na magpapaulan dito. So, wala pa rin, mukhang hanggang January 22, mukhang wala tayong nakikitaan na anumang pamumuo na panibagong shear line. So, tingnan natin at kung magkakaroon ng kasunod dito mga folks. Walang may nakikita sa mga computer models so far. At sa ating pag-alon ay gaya ng aking sinasabi, manatiling delikado po, pumalaot sa buong silangan ng bansa. Dahil aabot nga po sa 2.5 meters ang taas ng alon dyan dahil nga po sa ating umiiral na northeast monsoon o yung hanging amihan. Mula dyan sa Batanes Group of Islands, mababa na ng silangang bahagi ng buong northeastern Luzon, Visayas at Eastern Mindanao. Delikado po pamalaot dyan at bukod sa may gale force winds po tayo, kahit silipin nyo pa sa gale force report ni Pag-asa. Dahil dito pa lamang, malino na nga po malakas nga po ang pagdaloy ng hangin mula dyan sa bahagi pa rin ng dagat Pasipiko natin sa silangan. At dahil na rin sa daloy ng northeast monsoon at mataas po ang high pressure area dyan sa may bandang southern Japan, kaya mataas yung ating dryness area dyan at malakas din ang puwersa ng hangin dulot ng gale force winds. Ayan kahit tingnan natin sa wind speed and direction, malakas po ang daloy pa rin ng hangin mula sa northeast monsoon natin. Posibleng magkaroon ng pamumuo ng bagong shear line kung isa-simulate natin, approximate mga bandang
Mga siguro may January 18 o 19 according dito. Pero manipis pa lamang ito. So tingnan na lamang natin kung magbabago yan dahil every 6 hours naman po nagbabago ang forecast system na ito ng wind speed and direction. At tingnan na lamang natin sa actual satellite imagery na ating ginagamit. Ayun, mas sigurado tayo dahil actual satellite na po kasi yon mga folks. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, January 17, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, January 17, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga balitang hindi natin nabanggit ngayong umaga. Silipin nyo na lamang sa aking website dahil actual at detalyado na po na makikita na gusto nyo malaman na hindi natin naisama sa report ngayong umaga. Mula sa aking weather station, sa ating real-time monitoring updates ng weather systems natin, sa lagay ng ating panahon, at sa mga data feeds din mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.